Mga mahal na kapatid, ang paksa po ng leksyong pag-aaralan natin ang tagumpay na hahangga sa kaligtasan. Likas po sa tao ang pagiging makumpetensya. Ang kanyang mindset o isipan ay ang maging matagumpay sa bawat kompetisyon, laro, at sa anumang hamon ng buhay. At umaasa sa mabuting resulta upang siya ay magtagumpay. Ngunit sa marami pong pagkakataon sa halip na magtagumpay, nasusumpungan po ng tao ang kanyang sarili sa kabiguan. Kapag nangyari yon, may mga taong nagkikibit balikat na lamang at nagsasabing wala akong swerte. O kaya, ayos lang, okay lang yun. Bilang bayan ng Diyos sa mga huling araw na ito, meron pong tagumpay na kailangan nating lahat na hindi dapat palagpasin nino man. Sa halip ay dapat pakahangarin at pagsikapang matamo o makamit. Alin pong tagumpay? Ang kailangan ng lahat ng mga lingkod ng Diyos na dapat nating pakahangarin at pagsikapang matamo. Babasahin po natin ang isang hula ng Biblia na nakasulat sa Isaya sa 62, talatang 1. Dito natin babasahin sa Magandang Balita Biblia. Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tutugot hanggat hindi siya naililigtas, hanggat ang tagumpay niya ay hindi nagliliwanag na tulad ng sulo sa gabi. Ang binasa po natin ay hula ng Diyos, pangako niya tungkol sa Jerusalem. Sinabi po ng Diyos, magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tutugot, katumbas ng hindi ako titigil, hindi ako tatahimik hanggang hindi siya naililigtas, hanggang ang tagumpay niya ay hindi nagliliwanag na tulad ng sulo sa gabi. Sa makatuwid, may pangako po ang Diyos sa Jerusalem ng pagtatagumpay na hahangga sa kanyang kaligtasan. Alin po ang tinutukoy sa hulang ito na Jerusalem? Na pinangakuan ng Diyos ng pagtatagumpay na hahangga sa kaligtasan. Babasahin po natin ang talatang yan sa ang dating salin ng Biblia at itutuloy natin sa mga talatang 11 hanggang 12. Ganito ang sinasabi. Dahil sa Sion ay hindi ako tatahimik, at dahil sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga, hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning, at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningas. Narito, ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa wakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Siyon, narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating. Narito, ang kanyang kagantihan ay nasa kanya. At ang kanyang ganti ay nasa harap niya. At tatawagin nila sila ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon, at ikaw ay tatawaging hinanap, bayang hindi pinabayaan. Alin po ang tinutukoy sa hula na Jerusalem na pinangakuan ng Diyos ng pagtatagumpay, nahahangga sa kaligtasan? Yun din po yung binabanggit sa Biblia nasyon. Gayunpaman, dapat pong maging malinaw sa atin na yung Jerusalem at Sion na binabanggit sa mga talatang ito, hindi tumutukoy sa matandang Israel o sa unang bayan ng Diyos, kundi sa anak na babae ng Sion na itinanyag ng Diyos sa mga wakas ng lupa. Marami na po tayong naging pag-aaral, itinuro sa atin ng sugo at ng naunang namahala sa iglesia na ang anak na babae ng Sion
na itinanyag niya mula sa mga wakas ng lupa ay tumutukoy sa Iglesia ni Kristo sa mga huling araw. Ano po ang nais ng Diyos na matamo ng kanyang bayan sa mga huling araw na ito? Ang pagtatagumpay na maghahatid sa kaligtasan. At upang makarating ang bayan ng Diyos sa mga huling araw sa pagtatagumpay, nangako siya, hindi niya ito pababayaan. Kaya pagka pinagsama-sama natin yung mga pangakong yun ng Diyos, hindi siya tatahimik, palalakasin niya ang loob ng Jerusalem, ng Sion, na ang tinutukoy ay ang iglesia. Ang iglesia ay bayang hinanap, pinili, tinubos, hindi pababayaan ang Panginoon Diyos, ang magkakaloob ng pagtatagumpay na hahangga sa kaligtasan. Bakit po nangako ang Diyos na hindi siya tatahimik ni magpapahinga hanggang sa ang kanyang bayan sa mga huling araw ay magtagumpay at magkamit ng pangakong kaligtasan? Basahin natin ang kaugnay na hula dito po sa Zacarias sa 13:7 hanggang 9. Gumising ka, o tabak, laban sa pastor ko at laban sa lalaki na aking kasama. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, saktan mo ang pastor at ang mga tupa ay mangangalat at aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliit. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay maiiwan. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Nabasa po natin ang hula tungkol sa tatlong bahagi ng pulutong na bumubuo sa lupain ng Diyos o sa iglesia na itinatag ng Panginoong Hesukristo. Pero bago banggitin ng hula yung tungkol sa tatlong bahagi ng pulutong o ng iglesia, binanggit sa hula yung tungkol sa mangyayari sa pastor na sasaktan at ang mga tupa ay mangangalat. Nangyari yan sa Panginoong Hesukristo na may-ari at nagtatag ng iglesia. Natupad yung bahaging yun ng hula. Pero sinundan pa ng aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliliit, na ang tinutukoy naman ay ang mga apostol, kung ano yung mangyayari sa kanila. Hindi ba ang mga apostol man ay nakaranas din ng matinding pag-uusig? Ang iba nga sa kanila ay pinapatay. Pero hindi lang yon ang hinulaan. Ang sabi, sa buong lupain, na ang tinutukoy nga ay ang iglesia, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay maiiwan. Sino po ba yung tinutukoy na unang dalawang bahagi na mahihiwalay at mamamatay? Sila po yung mga Hudyo at mga Hintil na naging kaanib sa iglesia, na itinatag ng Panginoong Kristo at pinangasiwaan ng mga apostol. Bakit ang sabi, mahihiwalay? Sapagkat nung mamatay ang mga apostol, nahayag na yung mga bulaang propeta na nagturo na ng mga aral na iba sa ipinangaral ng Panginoong Kristo at mga apostol. Yun namang mga nanindigan sa mga tamang aral, pinagpapatayon dahil sa tindi ng pag-uusig. Kaya hindi natin kinamulatan ang unang iglesia ni Kristo. Pero natapos na ba doon? Ang bayan ng Diyos, hindi pa. Meron pang ikatlong bahagi.
Pero ano ang hula ng Diyos sa ikatlong bahagi? Ano mangyayari? Ang sabi ng Diyos, aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy at dadalisayin ko na parang pilak na dalisay at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Kung gayon, mga kapatid, yung mga sunod-sunod na hula na lahat ay nangyari, hindi natin dapat ipagtaka. Kung ang ikatlong bahagi ng iglesia, na yun nga ang iglesia ni Kristo sa mga huling araw, dumaraan ngayon sa maapoy na pagsubok. Nung nagsimula ang iglesia ni Kristo sa mga huling araw, pinag-usig na eh. Nakaranas na ng maraming pagsubok. Pero, hindi pinabayaan ng Diyos. Tinupad ng Diyos yung kanyang pangako na hindi siya titigil, hindi siya tatahimik, hindi siya tutugon. Sapagkat ang iglesia, ang bayan ng Diyos, ay gawain ng Diyos sa kaligtasan. Kaya kumikilos ang Diyos para sa iglesia ni Kristo. Pero sa ating panahon, nang wala na ang sugo, nang wala na ang KRD, mga kapatid, napakatindi ng pagsubok na pinagdaraanan ng iglesia. Bakit matindi? Isipin ninyo, yun mismong mga tagapanguna ang dahilan ng ipinagdurusa ng iglesia ngayon. Nasisira ang pangalan ng iglesia, nakakaladkad sa kahihiyan dahil sa mga masasamang ginagawa. Pero hindi nangangahulugan, mga kapatid, pinabayaan na ng Diyos ang iglesia ni Kristo. Anong katunayang hindi pinabayaan ng Diyos? Sa panahong pinadadaan niya sa pagsubok, ang sabi ng Diyos, sila'y magsisitawag sa aking pangalan at aking silang didinggin. Aking sasabihin siya'y bayan ko at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Maaring may kapatid na magtanong kung tunay na nais ng Diyos na magtagumpay ang Iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito hanggang sa makarating sa kaligtasan, bakit ipinahintulot pa niya na tayo'y dumaan sa maapoy o mabigat na pagsubok? Di ba maaaring wala na nito? Bakit nga? Bakit nga pinadaan tayo ng Diyos sa malaking pagsubok? Pakinggan niyo. Ang nakasulat dito po sa unang Pedro, sa 1, talatang 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira bagaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Heso Kristo. Pinahintulot po ang Panginoon Diyos na padaanin ang Iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito sa maapoy na pagsubok upang subukin ang kadalisayan ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya natin ay lalong mahalaga kaysa ginto. Kaya, kailangang dumaan sa pagsubok. Ano po ang layunin ng Diyos? Kaya nais niyang makarating tayo sa kadalisayan ng ating pananampalataya o maging subok sa paningin ng Panginoon Diyos upang masumpungan tayo o maging karapat-dapat sa ikapupuri, ikaluluwalhati, at ikararangal sa pagkahayag ng Panginoong Heso Kristo. Totoong merong sumisira sa iglesia. At dahil doon sa ginagawa nilang pagsira, dahil sa mga maling ginagawa, ay kung ano-ano tuloy ang nasasabi ng mga tao laban sa iglesia. Andiang tawagin nila ang iglesia na kulto. Kulto ba iglesia? Sumasampalataya tayo, tunay ang iglesia ni Kristo.
Sugo ng Diyos ang kinasangkapan para makarating sa atin ang mga salita ng Diyos. Kaya, para patunayan ng Panginoon Diyos na hindi siya nagpapabaya, hindi niya tinatalikuran ang kanyang mga pangako sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw, ang sabi sa hula, kapag tumawag tayo sa kanyang pangalan, ay sasagutin niya tayo. Sasabihin ng Diyos na sila ang aking bayan at ako ang magiging Diyos nila. Kaya mga kapatid, hindi po tayo nag-iisa. Kung dumadaan man tayo sa malaking pagsubok, sa nag-aapoy na pagsubok sa ating pananampalataya, tandaan natin yung pangako ng Diyos. Hindi siya tatahimik, hindi magpapahinga hanggang sa ang ating tagumpay ay magningning na parang sulo sa gabi o hanggang sa matanggap natin ang pangakong kaligtasan. Pero nangangahulugan po ba mga kapatid na magiging passive na lang tayo? Wala na tayong gagawin? Maghihintay na lang tayo sa tagumpay na ipinangako ng Diyos? Ano po ang inaasahan ng Diyos sa kanyang mga lingkod upang makamit ang tagumpay na kanyang ipinangako? Basahin natin nakasulat sa Hebreo sa 6:11 hanggang 12. At ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayong ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Gaya po ng ating nabasa, nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Huwag tayo maging tamad, kundi maging mga tagatulad sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiis o pagtitiyaga ay nagsisipagmana ng mga pangako. Sa makatuwid, mga kapatid, hindi tayo dapat huminto sa paggawa at pagsisikap na makamit ang ipinangakong kaligtasan. Huwag nating kalilimutan yon. Ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito, ang bayan ng Diyos, ang pinangakuan ng kaligtasan na hindi pababayaan. Kaya dapat po nating panatilihin ang ating pananabik at pagtitiyaga hanggang sa wakas upang matamo natin ang gantimpala. Hindi tayo dapat maging tamad sa paglilingkod sa Diyos dahil ito ang batayan ng ating kaligtasan. Ano po ang katumbas ng manatili tayong masipag at matiisin at matyaga hanggang sa wakas? Tingnan ninyo pahayag ni Apostol Pablo sa Filipos sa 2, talatang 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa nga ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Dapat po nating matanto na ang ganap na tagumpay ay makakamit lamang natin kapag natiyak na natin ang ating kaligtasan. Subalit matitiyak lamang natin ang ating kaligtasan kung nalubos natin o natapos natin ang gawain ng sarili nating pagkaligtas hanggang sa katapusan. Ito gagawin natin. Para maligtas tayo, hindi lang natin iasa sa Diyos. May gagawin tayo. Anong ating bahagi? Lubusin natin ang mga gawain ng sarili nating pagkaligtas. Kaya nga, kung inyong napansin yung salita ni Apostol Pablo bilang sugo, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko,
kundi bagkus ngayong ako'y wala. Mga kapatid, nariyan man o wala ang sugo, lubusin natin ang gawain ng sariling pagkaligtas. Nakalulungkot. Marami sa iglesia na wala lang ang sugo. Nawala lang ang humalili sa sugo kay kapatid na Eranio Manalo para mamahala sa iglesia. Binitawan ito yung mga gawain sa sariling pagkaligtas. Ano inatupag? Ano ang ipinagpaon na mga bagay na material, pansarili, kasakiman, hindi lang sa material, kundi sa kapangyarihan. Nakakalungkot na nangyayari sa iglesia yan. Pero lahat ng tunay na sumasampalataya, nagpapahalaga sa kaligtasan, wala man ang kapatid na Felix Manalo, wala man ang kapatid na Eranio Manalo. Ang ginagawa natin ay ang laging pagsunod. Kaya itiniwalag man tayo, hindi man natin nagagawa ang lahat ng dati nating ginagawa bilang mga iglesia ni Kristo. Hindi tayo tumitigil nang pwede pa natin gawin. Anong pwede natin gawin? Sumamba. Itong AGM, kinakasangkapan ng Diyos. Para yung pagpapalakas ng loob ng Diyos, para yung mga salita niya makarating sa atin. Kahayagan niyo, hindi tumatahimik ang Diyos eh. Hindi niya tayo pinababayaan. Namamalaging pinupuno niya ang ating pag-asa para hindi tayo maduwag, hindi tayo tumigil, kundi maging mapagpatuloy sa paglilingkod sa harap ng maraming problema, mga tiisin sa buhay, lalo na nga ang nag-aapoy na pagsubok sa iglesia. Kaya, upang maisiguro natin ang ating kaligtasan, tumanggap tayo ng mga pangako ng Diyos, anong dapat nating maging matibay na paninindigan? Dingginin niyo ang pahayag ni Apostol Pablo dito sa 2 Korintos sa 4:18. Babasahin natin ang 16 hanggang 17. Ganito ang sinasabi. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagaman humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandali, ang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayang walang hanggan at walang katulad. Gaya ng nasabi namin sa inyo kanina, ang mga problema at iba't ibang mga pagsubok ay maaaring magpahina ng loob at sumira ng loob para hindi natin maipagtagumpay ang kaligtasan. Pero gaya ng naging paninindigan ni Apostol Pablo, ang sabi niya, hindi ako pinanghihinaan ng loob. Hindi ako nawawalan ng pag-asa. Bagaman humihina ang aming katawang lupa, kakasakit tayo eh. Namamatay. Tumatanda. Pagka binatbat ng maraming suliranin, ay nalilito, napanghihinaan ng loob. Pero ang isang tunay na iglesia ni Kristo na hindi sa mga bagay na nakikita, nakatingin, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, ito ang masusumpungan sa kanila. Hindi pinanghihinaan ng loob. Bagaman humihina ang katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang
espiritu. Ano ang nagpapalakas ng kanilang espiritu? Yung mga bagay na hindi nakikita na doon nakatuon ang kanilang pansin. Alin po ba yung mga bagay na hindi nakikita? Ang pangakong kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, ang bayang banal, ang Diyos mismo na tumawag sa atin sa iglesia, na pagka sa kanila nakatuon ang ating pansin, kahit anong mangyari, kahit lumala pa, kahit bumigat pa, ang mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay na ito, hindi matitinag sa pagka-iglesia ni Kristo. E paano tayo magtatagumpay sa harap ng mga pagsubok na nararanasan ng iglesia ngayon, na sa halip na malunasan ay lumulubha pa. Sa halip na matapos na ay nagtatagal pa. Anong panawagan ng Diyos sa atin? Sa mga tagawakas ng lupa, tumindi man, lumalaman ang mga pagsubok na pinagdaraanan natin. Dinggin ninyo nakasulat sa Isaiah 45:21 hanggang 22. Kayo'y mangagpahayag at mangagpasapit, oo, magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niya unang-una? Hindi baga ang Panginoon? At walang Diyos liban sa akin, isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mga ligtas lahat na tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ano po ang panawagan o paanyaya ng Diyos sa atin na mga tagawakas ng lupa upang maisiguro natin ang pagtatagumpay sa harap ng nagtatagal at mabibigat na mga pagsubok na nararanasan ng bayan ng Diyos ngayon. Matapos pong tiyakin ng Diyos na siya ang ating Diyos at tagapagligtas, wala nang iba, siyang nagpahayag ng una na mga nangyayaring nakikita natin ngayon. Ang sabi niya, kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mangaligtas lahat ng tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Kaya ang Diyos mismo ang nagtuturo sa atin na tayo ay magtatagumpay at tatanggap ng kaligtasan kung titingin tayo sa Kanya. Katumbas ng ilalagak natin ang ating pag-asa at buong pagtitiwala sa Kanya at sa Kanyang banal na magagawa. Eh bakit po tiyak na magtatagumpay at maliligtas ang mga nakatuon ang paningin sa Diyos at nakalagak ang pagtitiwala sa Kanya? Tingnan ninyo nakasulat sa awit sa 16:8 at 11, ganito ang sinasabi. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya'y kailanmay hindi ako matitinag. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ang laging nakatingin sa Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat ay hindi matitinag sapagkat kasama natin ang Diyos oras-oras. Paano tayo hindi magtatagumpay? Kasama natin ang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Ang Diyos na tumawag sa atin sa iglesia at nangako sa atin ng kaligtasan. Kasama natin siya oras-oras, bawat sandali ng buhay natin kung sa Kanya tayo nakatingin o patuloy na umaasa. Eh bakit
nakatitiyak tayo ng pagtatagumpay tungo sa kaligtasan pagka oras-oras, bawat sandali kasama natin ang Diyos. Ang sabi sa Biblia, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay, sa piling mo ang madarama ay lubos na kagalakan, ang tulong mo ay nagdudulot ng ligayang walang hanggan. O at maraming pagsubok. O at maraming tiisin na pinagdadaanan tayo, pero hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Yung pamamalagi ng linaw ng ating isip, ng alab ng ating pananampalataya sa ating pagka-iglesia ni Kristo, yon ang kahayagang kumikilos ang Diyos sa atin. Kapag tayo tumawag sa Kanya, nakikinig siya. Hindi niya tayo tinitiis. Kaya lang naman itutulot niya tayo sa mga kasawian, kapahamakan. Pagka nalilimutan natin siya. Kung pinadadaan man tayo sa pagsubok, para dalisayin ang ating pananampalataya, hindi para papanginain ang loob natin, hindi para mawala ang pag-asa natin, hindi para manlamig ang ating pananampalataya, katulad nangyari sa iba. Hindi, hindi. Kaya tayo sinusubok para pasakdalin ang ating pananampalataya sa ating pagka-iglesia ni Kristo, sa Panginoong Kristo at sa Diyos. Mga kapatid, sa pagtitipon natin ito, muli nating pagtibayin ang ating pangako sa Diyos na hindi tayo tatalikod sa Kanya. Hindi natin tatalikuran ang ating pagka-iglesia ni Kristo. Mamahalin natin, pagsasanggalang natin. Laban sa lahat ng sumisira sa iglesia, sa loob man o sa labas ng iglesia. Itataguyod natin ang ating kahalalan hanggang sa ating kamatayan o hanggang sa pagparito ng Panginoong Kristo. Doon sa hangganan ng ating paglalakbay, naroon ang pangakong kaligtasan. Huwag tayong pumayag na mabitiwan natin yun. Huwag tayong pumayag na merong sino man o anuman na makapinsala sa pag-asa natin sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Madaan tayo sa pagsubok, pero nangako ang Diyos, pag sila'y tumawag sa akin, didinggin ko sila. Kaya yung laging pananalangin, wag po nating pababayaan yun. Huwag nating kalilimutan. Panalangin pansarili, panalangin pansambayan. Yung mga panalangin ginagawa natin pagka sumasambang katulad nito, mga kapatid, umasa kayo. Hindi pababayaan ng Diyos ang iglesia. Dinadaan lang sa pagsubok. Matatapos ang lahat ng mga kasamaan, ang mabibigat na suliranin, babalik ang iglesia sa dating kabanalan at kaayusan, ganap na mahahanda sa nalalapit na kaligtasan. Bago tayo manalangin, inaanyayahan namin kayo na awitin ang awit ng ating kahalalan. Tumayo kayo mga kapatid. Aming Ama, napuspos ng awat pag-ibig, maraming salamat sa iyo sapagkat hindi mo binigo ang aming pag-asa na sa pagsamba namin ngayon, makakapiling ka namin, matatamo namin ang lakas na aming kailangan upang maitaguyod pa namin ang aming pananampalataya. Salamat, Ama, pagka inaawit namin ang awit ng aming kahalalan. Lalong nagtutumibay sa amin. Tinawag mo kami. Ikaw ang dahilan kung bakit napaloob kami sa iyong iglesia. At kung itinakwil man kami ng kasalukuyang pamamahala, ikaw pa rin ang lumilingap at kumukupkop sa bawat isa sa amin. Ang katunayan,
ginagamit mong kasangkapan ng pagtitipo namin para makarating sa amin ang iyong mga salita. Kahayagang hindi ka tumatahimik, kahayagang pinalalakas mo ang loob namin para maitaguyod namin ang banal na paglilingkod sa iyo hanggang sa matamo namin ang tagumpay na hahangga sa pangako mong kaligtasan. Ama, pangako namin sa iyo, hindi namin tatalikuran ang aming pagkaiglesia ni Kristo. Hindi kami papayag na merong maging dahilan, anuman o sino man, na makapinsala sa aming pananampalataya. Kundi, Panginoon, lagi kaming aasa sa iyo, hihingi ng tulong pagka pinadadaan mo ang aming pananampalataya sa pagsubok. Panginoon, sa iyo kami titingin, sa iyo po kami lubos na aasa. Diyos ka po na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo nagmumula ang lakas, ang lahat ng mga biyayang aming kailangan para maitaguyod po namin ang banal naming kahalalan. Hindi po namin alam kung ano pa ang mangyayari sa hinaharap, lalo na sa mangyayari sa iyong bayan. Subalit, buo ang aming pananampalataya at pag-asa sa takdang panahon mo, Panginoon, iayos mo ang lahat ng bagay sa iglesia. Babalik ang dating kabanalan, kaayusan, kaningningan, at kaluwalhatian ng iglesia nung ito ay nasa ilalim pa ng pamamahala ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo. Panginoon, ang hiling lang namin sa iyo, huwag kang pumayag na panghinaan pa kami ng loob. Sa halip, lalong magtumibay ang aming pananampalataya. Magtalaga kami sa pagsunod sa iyong mga kalooban. Mabuhay kami ng matuwid, mabuhay kami ng malinis, kumiwalay kami sa anumang masama, mabuhay po kaming may kabanalan. Panginoong Hesukristo, pagparito mo, huwag mo kaming kalilimutan. Alalahanin mo po ang marami na naming tiniis alang-alang sa iglesia at sa pagtataguyod ng banal na tungkuling kaloob niyo sa amin ng Ama. Panginoon, huwag kang pumayag na mayroon pang mawalay. Sa halip ang mga nahiwalay, ang mga nanlamig, ang mga nakapagpabaya, bigyan niyo ng Ama ng pagkakataon upang makapanumbalik. Sila man magtamo ng pangako mong kaligtasan. Alam naming hindi na magtatagal, paririto ka. Wawakasan mo ang lahat ng aming mga pagtitiis at paghihirap sa buhay na ito. Bibiyayaan niyo kami ng Ama ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Ama, umaasa kaming dininig mo po kami. Ganap na ipinatawad ang mga kasalanan at pagkukulang namin. Pinagpala mo kaming lahat. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na amin pong tagapagligtas. Amen.